I will not merely cause along or while away my time during the remaining years of my administration. It ain't my style. I will not stop until I reach the finish line. Sa gitna ng pandemyang pinagdadaanan at samot-saring isyung pambayan, ihahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang huling State of the Nation Address. Hatid ng buong pwersa ng PTV. Kasama ang Philippine Broadcasting Service at Philippine Information Agency. Live mula sa Batasang Pambansa at PTV News Center. Hanggang sa iba't ibang lugar na sentro ng aksyon. Simulcast over 14 provincial and affiliate stations. And via digital TV from Luzon to Mindanao. Masusubaybayan din sa buong mundo via live stream. Tapat na palitaan mula sa inyong pinagkakatiwalaang mamamahayag at makabuluhang komentaryo kasama ng mga eksperto. I dream of glowing days ahead for every Filipino. I dream of a Philippines better than the one I grew up with. Believe me, I will end my term fighting. Mula noon hanggang ngayon, ang inyong lingkod ay naniniwala sa serbisyong nagbibigay ng pag-asa na may angatang buhay at kabuhayan ng bawat isa. Tulad na lang nitong Santo Tomas San Vicente Bridge na noon ay binabaha, ngunit ngayon ay nakapagbigay ng magandang pagbabago at kaginhawahan sa bawat isa. Tinutukan din natin ang mga programang pang-infrastruktura para sa ikabubuti at ikaulad pa ng bawat isang Binyanense. Kwentong Alagang Len. Sa aming mga kapus, napakalaking tulong ng Medical Assistance Program ng DOH at ng Alagang Len. Maraming kabataan ang nakapagtapos ng pag-aaral dito sa lungsod ng Binyan dahil sa programang Alagang Len. Isa akong LGBT member na nawala ng trabaho sa panahon ng pandemya na natulungan ni Congresswoman Len Alonte ng programang Tupad. Sa lahat ng oras, magkatuwang nating nalagpasan ang lahat ng pagsubok. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang walang sawang pagsuporta para sa distrito at sa mga mamamayan ng Binyan. Bago magsimulang manalasa ang COVID-19 sa bansa, matatandaang consistent sa paglago ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa first quarter ng 2018, ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa ay nasa 6.8% at isa ito sa fastest growth rates sa Asia Pacific. The development efforts of the Duterte administration has been very successful. I think this is a matter of public record. If I remember correctly, sometime in January of 2020, we achieved the lowest unemployment rate in history. And at the same time, it is also a public record that the poverty rate have been consistently going down before the pandemic. And I think this can be attributed to the administration having very clear directions and strong and sound economic fundamentals. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, hindi rin namayagpag ang oligarkiya.
Sa unang taon pa lang ng kanyang panunungkulan, ay naging mapagmatsyag ang administrasyon sa mga makapangyarihang pamilya na kumontrol sa ekonomiya ng bansa at nagkaroon ng malaking impluwensya sa politika sa napakahabang panahon. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at umiipit. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Kabilang sa mga tinukoy ni Pangulong Duterte bilang oligarchs ay ang pamilya Lopez, ang may-ari at kumokontrol sa media giant na ABS-CBN. Ang Congress is planning to restore the franchise of the Lopez. Wala akong problema doon kung i-restore ninyo. But if you say that if they can operate, kung may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until mabayaran ng mga Lopez ang taxes nila. Ang nag-yes, 70. Ang nag-no, 11. July 10, 2020 nang hindi i-renew ng Kongreso ang broadcast franchise ng ABS-CBN. Press freedom! No to shutdown! The campaign of President Duterte against oligarchies are long overdue. Ganun pa man, ito ay nagkaroon ng katuparan dahil katunayan, kung hindi naging Pangulo ang Pangulong Duterte, iiral yung paghawak sa atin ng mga oligarkiya. Military hospital. Maging ang business tycoons ay hindi rin nakalampas sa mga mapanuring mata ng Pangulo. Itong Pilipinas, ito para lang sa mga taong naghirap. Kayo ang protektahan ko. Yung mga mayaman, talagang kalaban ko yan. Nang madunggo lang isang idol. Naging focus ng Pangulo ang paniningil ng buwis sa malalaking kumpanya na ilang dekada nang hindi nababayaran. Lucio Tan has almost $30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat he has to pay. Matapos ang mabilisang negosasyon, ang 6 billion pesos na pagkakautang sa gobyerno ng Philippine Airlines na pagmamay-ari ni Lucio Tan ay nabayaran bago pa man sumapit ang deadline na ibinigay ng Pangulo. Ginamit ang naturang salapi para pondohan ang priority projects ng administrasyon. Pinagbayad din ng Pangulo ang Mighty Corporation sa bilyon-bilyon nitong pagkakautang sa gobyerno. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Ang halagang ito na isa sa pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng Pilipinas ay ginamit sa rebuilding effort sa Marawi City at ganun din sa Ormoc City na niyanig ng malakas na lindol. Saan yung big fish? Okay, I'll tell you, the big fish now, si Ayala, pati si Pangilinan. And they corrupted the Filipino people. They signed an agreement, a contract, which was not shown to the country. Pinabusisi ng Pangulo ang long-term concession agreement sa pagitan ng Manila Water at Maynilad na umabuso umano sa milyong-milyong Pilipino. So may bagong kontrata ginawa si Guevara sa Justice Department. Nandiyan na sa kanila na yon.
Pag-aralan daw nila. Pinag-aralan. But I tell you, you better sign the contract which is good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, water distribution. I will nationalize the water in my country. Kanya rin pinagbantaan ng telecommunication companies na i-expropriate ang assets nito kung hindi masosolusyonan ang mabagal nitong serbisyo. I'll be straight. Smart. Pati itong Globe, ilang taon na ito. At ang sagot palagi sa akin, the party cannot be reached.